ano, yung app lang ang gamit niya and pumunta somewhere sa basement na totally walang signal. Totoong nangyari 'to, yung narinig kong kwento, wala siyang choice kundi ipa-tow yung sasakyan. Hey guys, nakita niyo na ba yung bagong update ng BYD app natin? Ayan. Binago lang naman nila yung UI, yung design, yung interface. Well, for me, it's mas malinis and yeah, mas pleasant sa mata. Pero in terms of functionality, wala naman silang binago. Okay? So, in case di pa kayo nag-update, punta lang kayo sa Play Store, update nyo na. Okay? Pero hindi yan ang pag-uusapan natin today. Ang pag-uusapan natin is my experience in using the app and why I needed to have an extra NFC card. Okay? So, pagbili mo ng C-Line 6, I'm not sure with the other BYD models, pero kay Panchita, pagbili mo ng C-Line 6, by default, ang ibibigay nila sa'yo is dalawa nitong key fob, okay? And then isang NFC card. So, for our use case, isang key fob sa akin, isa kay Madam Peya, and then yung NFC card, andun kay Achi. Alright? Now, magmula nung na-activate itong BYD app natin, I already stopped bringing the key fob. Kasi unang-una, gusto ko ma-enjoy yung technology. Kaya nga may ganun di ba? Para convenient. Pangalawa, masikip na dito sa bulsa ko. Okay? So, tingnan mo, nandito yung key fob, tapos meron akong card holder, tapos nagdadala din ako ng konting cash, and then ngayon na medyo may edad na tayo, kailangan kong lagi kong dala yung, may dala akong tawag dito, reading glasses. So, ang sikip-sikip na sa bulsa. So, basta ayoko na magdala ng key fob hanggat maaari. So, anyway, that was my primary reason. So, may 2-3 months ko na itong ginagamit. Okay naman, pero from time to time, nagkakaroon ng konting difficulty. Kasi kapag, for example, nasa basement or kahit saan na medyo mahina ang signal, matagal. Kasi how the app works is that this one, yung app mo connects to the internet, tapos si Panchita magko-connect na sa internet and magkakaroon ng mga validation for security sa mga servers ng BYD bago niya i-unlock yan. For example, unlock yung gusto mong gawin, right? Ngayon, pag mahina ang signal, mag-aantay yung application mo magkaroon ng signal, and then yung C-Line 6 mo rin mag-aantay din ng signal. So, matagal. May mga cases na nandun na ako, inaantay ko pa, hindi pa siya nag-unlock. Okay? So, may mga ganong konting inconveniences na medyo na-tolerate ko. Pero recently, itong pag-uwi namin sa Bicol, doon nasagad na ako. Kasi, nung pumunta kami doon sa Stations of the Cross, mapapanood nyo later kapag na-publish ko na yung tungkol sa road trip namin to Bicol. Nandun kami sa Stations of the Cross, ang init, sobrang init. Si Madam Peya, si Achi, si Dichi, nandito na lahat, nakaabang na sa pinto, hindi pa rin nagbubukas. Sunog na kami sa init, hindi pa nagbubukas kasi mahina yung signal. So at that point, sabi ko sana may NFC ako na ipambubukas ko na lang ng ganon. Di ba? So, kaya sabi ko, pagbalik ko sa Maynila, magpapagawa ko ng NFC. So, eto na nga, nagpagawa ako. Pumunta ako sa BYD Greenfield and eto. Yung kay Achi nandun sa kanya, eto yung bago. Nilagay ko na lang dito inipit ko na dito sa cellphone ko. Right? So, very simple na lang. Kapag mahina ang signal, gaganyan mo na lang dito. Ayan. Diba? So, nag-lock na siya. So, by the way, para lang to sa mga naka-Android. So, kung naka-iPhone ka, maswerte ka. Kasi, alam ko, sa iPhone, yung built-in na NFC ng iPhone, pwede mong gamitin dito. Kung mapapansin nyo, dun sa BYD app natin, meron dun na digital key. Okay? Pwede nyo yun i-activate. I don't know for some reason bakit si Samsung hindi pa gumagana. May mga nababasa ako na yung ibang Samsung or ibang Android na nabili sa other countries, napapagana nila. Hindi ko pa masyadong naaaral kung paano nag-work yon. But hopefully, one day sana yung Samsung Philippines. I don't know kung paano yung restriction, mukhang by country. Hindi ko pa masyadong alam. So hopefully, one day gumana din. Okay? But anyway, so yeah, sa iPhone, ang ganda kasi pwede mong gamitin. Tsaka alam ko yung Apple Watch, ganun na rin. So pati yung watch, gaganyan mo na lang. Di ba? Ang ganda. Sarap ng may mga ganitong technology, di ba? Okay, now, what can you not do with the app na magagawa mo dito sa key fob? What are you, in short, anong mamimiss mo? So, meron kang lock, unlock button, pwede mong gawin sa app. Dito, meron kang remote opening of the tailgate. Wala sa app yan. And then, remote start. Ito, pwede mo rin gawin sa app. So, ang mamimiss mo lang yung pag-open ng trunk. Ngayon, yung pag-remote open ng trunk, para sa akin, I can easily let it go.
Kasi pag bumibiyahe kami, punong-puno ang likod. Hindi ko rin naman binubuksan remotely. Kasi takot ako baka may matapon, may malaglag sa likod. Okay? So, bihira ko gamitin. So, para sa akin, okay lang. Yun nga lang, meron din siyang konting disadvantage. Tara, pag-usapan natin sa loob. Pasok tayo. So, ayan. Touch mo lang dyan and pasok ka na. So, ayan, running na si Panchita. Hindi mo kailangan ng key fob. Okay? Now, ang disadvantage lang nito kasi itong NFC card natin, hindi mo pwedeng mailagay dito sa wireless charger. Kasi masusunog daw, masisira. Okay? Advice yan sa akin ni BYD Greenfield. So, yun ang disadvantage. Ngayon, kasi gusto ko nakadikit dito sa cellphone ko kasi nga, yung cellphone naman lagi kong dala. Ngayon, eto naman kasing wireless charger, based on our experience, pag sasakay kasi ako sa kotse, automatic nakakonect ang Android Auto. So, automatic naka-Spotify ako, naka-Google Maps. Yung buong trip namin, nakatatlong balik na kami sa Bicol. Pagdating namin sa destination, ang state of charge ng phone ko, nasa ano na lang, 28%, 30%. So, pagdating mo low bat, kasi hindi naman talaga ganun kalakas yung wireless charger. That's why, kung mapapansin nyo, ayan, no, may mga cable pa rin kami. So, may cable ako dito sa front, may cable ako doon sa likod para kay Achi tsaka kay Dichi. So, iya, para kung gusto namin na pagdating sa destination, fully charged kami, nagki-cable pa rin kami. So, somehow, madali ko lang i-give up. So, right now, temporary, dinisable ko yung wireless charger. Okay? So, tinitingnan ko kung alin ang mas convenient sa akin. Kasi parang mas gusto ko pa na i-prioritize yung NFC kaysa yung wireless charger. So, yeah, just letting you know, guys, na in case gusto nyo gumamit ng NFC card, may ganyang disadvantage. Siguro, one possible option, kung may lalagyan ka ng credit cards mo, o ATM cards mo, doon mo isama yung NFC card. Huwag dito sa phone, kung may wireless capability din yung phone mo. By the way guys, bago ko makalimutan, ingat din pala kayo kapag gagamitin nyo yung app lang at hindi nyo dala yung NFC card nyo or yung key fob. Okay? Kasi may narinig akong kwento na dala-dala niya NFC card, yung app lang ang gamit niya and pumunta somewhere sa basement na totally walang signal, and pinaliwanag ko naman sa inyo kanina, di ba, kung paano yun nag-work, right? So, it connects to the internet, tapos yung sasakyan mo, yung C-Line 6 mo, magkoconnect din sa internet at doon magkakaroon ng authentication para magawa kung ano man yung command na gusto mong gawin. Like, for example, to unlock the car. Okay? So, knowing that, pag halimbawa nagdadrive ka na galing sa bahay, na-unlock mo, running ka na, pagdating mo, let's say, pumunta ka somewhere na walang signal, wala kang magagawa. Hindi yan maglalak or unlock. Okay? So, just be careful. You really have to understand that. Unlike kasi sa key fob kasi, eto, radio frequency, I'm not sure. This one communicates directly sa car. Okay? Kaya ginaganyan natin, di ba? So, hindi na to dumadaan kung saan-saan pa sa internet. Diretso to. Kaya as long as may line of sight ka, and I think this is within mga 20 meters yata, it will work. Walang problema. So, again, using the app, kailangan niya may internet connection. So, yung narinig kong kwento, totoong nangyari to yung narinig kong kwento, wala siyang choice kundi ipato yung sasakyan. So, kung nasa basement parking man yun, kailangan niya ito somewhere, siguro iakyat lang para magkaroon ng signal, and tsaka niya napagana yung app. Okay? Just take note of that. So, magkano? 2,500 kasama na yung NFC card tsaka yung programming doon kay BYD Greenfield. So, yun. Baka gusto nyo rin. 2,500, I guess. Yeah, if only you have extra money, I think. At kung na-inconvenience kayo nung bulk, nung pagiging bulky nung key fob, like me. Ayun. So yeah, isang mabilisan lang na update and just letting you guys know of the latest update. Abangan nyo po, ine-edit ko na yung third trip namin to Bicol. Abangan nyo. So, okay. Thank you guys for watching, and as always, please drive safe. Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.